Actually, yung video na ito ay sobrang simple lang din. Bumunot lang tayo ng mga clips na nangyari after ma-injury ni Butler, which is sobrang nakalulungkot lang din talaga. Sa sobrang simple, ganito lang nga lang po ang nangyari. Basic na screen lang ni Post para kay Pods. Pero ang napansin nga rin natin, itong si Mitchell ay hindi po nilulubayan si Curry dyan. Kasi syempre, si Curry nga yan mga idol, so yan yung gravity rin na laging ginagawa niya. Pwede kasi na makitulong si Mitchell dyan kina Pods pero hindi niya magagawa yun gawa nung tao nga niya si Steph. Mamaya sa ibang player, iba naman po ang trato ng depensa. Nagkaroon po ng magandang laro si Pods this game, heto ang nagpasiklab sa kanya, open 3 at nalito ang depensa. Dito, parang naulit nga yung nangyari doon sa nauna. Si Pods ay may screen mula kay Post pero yung naiba ng pwesto ay si Steph. Nandito na siya sa kanang wing at yung nandun sa pwesto kanina ni Curry ay si Hield naman. Matinik na shooter din naman po itong si Buddy pero syempre, iba pa rin talaga si Curry na dapat ay hindi mo lulubayan. As you can see, itong si Norm po ay nag-help dyan para hindi makapag-drive si Pods. Kaya rin makikita natin si Buddy na tumitesting na mag-cut dito papasok kasi medyo napabayaan din siya. Pinakita lang natin yung kakaibang pagtrato din ng depensa kay Steph. Iba yung attention to detail kapag siya. Good pop naman din to para kay Post, no? Para sa tres. This is the same play sa left wing pero si Steph naman ngayon yung may hawak ng bola. Honestly, medyo iba po yung galawan ng Warriors dito kontra sa Heat kasi medyo less yung mga off-ball na screens, yung mga pin down pati split actions. Gawa na rin siguro to nung depensa ng Heat na nagza-zone din at times and siguro dahil na rin wala si Draymond na tagagawa ng opensa nila. Tamang sariling sikap lang si Steph kontra ay Hakes. Speaking of zone defense, heto na nga at nagma-matchup zone na ang Miami mga idol. Kita natin yan kasi kung tao ni Hakes tong si Horford, medyo hindi maganda yung ginagawa niyang depensa kasi may iba nang ginagawa si Horford dito, sabay siya ay bola ang tuon. So alam nyo na rin na zone defense to. At yan nga ang ginagawa ni Al. Nag-pin down kay Buddy at medyo wala naman ding nangyari doon. Tapos kung makikita natin yung postura nila no, nung ipinasa dito kay Richard, si Yakoshonis ay nasa helping position dyan on the ball. So nagkakaroon din siya ng distance kahit papano kay Buddy na kailangan niyang tapatan. Kaya ito rin po yung delikado sa Warriors, patitinik ang shooters nila at hindi mo basta-bastang papabayaan lang. Kahit sino pwedeng uminit dahil sa space na iyan mas nagkakumpiyansa si Hield na gawa ng move tong tao sa harap. And syempre, ang pinakababasag din talaga sa zone ay yung ibibigay nyo ang bola sa gitna or dito sa may free throw area. Kaya nga hinihingi na ni Richard to kasi dyan nila makukuha ang atensyon ng defenders. Ayun, nung pinasa sa kanya si Norm, si Hake, si Yakoshonis, si Ware, and itong si Fontecchio ay napatingin instinctively kay Richard sa loob kahit saglit lang. Zone buster din talaga yung may shooter ka na mahusay. Onti ang space pero sapat na para kay Buddy. Kaya rin dito sa transition, renekta na rin po ni Spencer yung pagpasok sa gitna habang ang depensa ay bumababa pa lang at hindi pa nakakapag-settle. So ganun ulit, nahihigop niya papasok yung depensa para sa classic na drive and kick. And ayan, nababasag na talaga ng Warriors ng depensa ng Heat kahit nasa simpleng play lang din. Ganda rin kasi ng nilaro ni Podziemski this game at pinilit silang wag mag-zone gawa nung nakakatira lang ng maayos ang kanilang mga shooters. Actually, libre na si Horford at itong si Yakoshonis ay parotate pa lang. Isang bangga lang dyan, wala na yan At nakakaproduce sila ng good looks kahit wala si Steph. Doon mo rin masasabi na ang opensa ay epektibo na kahit wala po ang best player nyo, all goods pa rin kayo. Kita nyo rin po yung priorities itong Heat mga idol. Ayaw nilang may umaatake rin sa gitna. Kaya rin ayan, kumpulan din sila upang si Steph ay mapigilan diyang makapag-drive. Larson, Hakes, pati Ware ay tila bumubuo ng wall dyan sa kanya kaya mahihirapan din talaga si Curry. Pero iba rin kasi itong Warriors. Ayos lang kahit hindi sila nakakapag-drive. Parate kung may Steph ka na kahit ang hirap na tira ay napapasok. Kudos din talaga sa kanya. Good din na ito Kaya mula dyan ay nakakagawa sila ng iba't ibang sitwasyon din tulad dito na sa handoff sabay screen, pilit pong lumalaban ito ni Hakes tapos si Ware naman ay nagiging cautious din dyan at baka tumira rin to. May option pa nga actually si Steph na umatake dito sa kanan at ang lawak ng espasyo niya, kita nyo naman. So okay, hindi nyo siya pinapadrive pero nakakapag-playmake pa rin naman. Ganda po ng nilaro talaga ni Pods this game, 24 points, 6 rebounds, and 4 assists yan mga idol to make up sa nawalang production ni Jimmy. Kaya hindi rin talaga kinakailangang bumuhat ng step sa larong ito at 19 points lang ang ikinamada niya. Malaking blow talaga sa Warriors tong injury ni Jimmy mga idol, torn ACL yan. Season ending nga po kaya for sure next year na ang balik niyan dahil sa rehab. Lalo na at tumatanda na rin siya. Matik baba na rin talaga yung chances nila sa championship dahil sa injury nga na ito. Though kung magpapatuloy pa si Pod sa ganitong laro, edi maganda yan para sa kanilang team, di ba? Kaya naniniwala ba kayo mga Warrior fans na itong si Pods ay magiging consistent na? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section, idol. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.